Minsan, hindi naman talaga situation ang biggest problem natin, but yung way natin mag-isip. Hello and welcome to another episode of Barely Qualified PH. This time, we will talk about Super AI Mindset. Program your thoughts with truth. Our mind works like super AI. Kung ano yung input mo, yun din yung magiging output mo. Pero yung question talaga is, sino nga ba ang hinahayaan mong mag-program ng isip mo? Ikaw ba o yung ibang tao? For today, I only have 5 key things that I wanted to share with you. So please stay tuned. The first thing that I wanted to share is renewing our mindset. Hindi permanent yung mga nasa isip natin. Hindi porket ganito ka mag-isip ngayon, forever or in the future, ganun ka pa rin mag-isip. Your mindset can actually be renewed, it can be retrained, and it can also be rewired. Although maraming limiting beliefs na na-adapt natin from our environment, from our failures or experiences, or other people, pwede pa rin natin siyang baguhin. Kapag nagbago ang perspective mo, definitely, magbabago rin yung direksyon ng buhay mo. Growth starts when you stop believing every negative thought in your head. Gusto ko yung mga ibang bagay na na-share before. So, halimbawa, yung mga dating takot mag-fail, ngayon they're actually viewing failure as feedback. Dating mga negative thinker, ngayon they call themselves intentional thinker. Okay, yung second key point naman natin. We can take control of our thoughts. Ibig sabihin nun, hindi lahat ng pumapasok sa isip mo, dapat papaniwalaan mo na. Thoughts are suggestions, it's not always truth. Meron tayong power to pause, to reflect on those thoughts, to assess and redirect our thinking. Just because you thought about it, it doesn't mean it's true. Self-awareness, yun yung first step to mental control. So ano yung mga practical points na pwede natin gawin to be able to assess and observe our thoughts? Ask yourself, una, helpful ba itong thought na to sa akin? Totoo ba talaga tong thought na to? And eto bang klase ng mindset, will it help my future self? So yun yung mga pwede natin gawin as a practical application. Third, and also very important key point, be selective sa mga pinapasok mo sa isip mo. Yung mind natin, para siyang algorithm. Kung puro negative, drama, fear, toxicity, kung yun yung mga input na nilalagay natin sa isip natin, yun din ang magiging emotional output natin. Kasi saan ka magbe-base, diba? Kundi dun sa mga pinapasok mo sa isip mo. So, what you consume daily shapes your identity too. Kasi yun yung magiging paniniwalaan ng nasa isip natin. And then, yung mga social media, yung music, yung conversations, yung environment, you have to be very wary and careful dun sa mga kinukonsume mo because lahat yan may influence sa pag-iisip natin. Halimbawa, pag nagdo-doom scrolling tayo, which ako din, diba? Ginagawa ko rin yan. So, we have to be very careful about din sa ginagawa natin na yun. Toxic conversations, diba? So, puro negative yung input na yon. Negative self-talk, no yan. Kasi, ikaw ang kakampi ng sarili mo. So, dapat hindi ka magne-negative self-talk. And, fake motivation versus real growth. Dapat i-assess mo rin yan. Ang pinaka-takeaway natin dito is that we have to protect our mind like how you wanted to protect your peace. Fourth, key points na tayo. So, what we need to do is to define what is true. Kailangan may foundation tayo ng truth. Kasi kung feelings lang ang basehan, pabago-bago din yung direction natin. Yung truth, it gives us stability. Ano ba yung truth? Paano mo ba siya malalaman? One, you have to define ano ba yung values mo. Ano ba yung identity mo? Ano ba talaga yung pinapaniwalaan mo tungkol sa sarili mo? We have to differentiate between facts, feelings, and truth. Example, I'm failing. Totoo ba siya? Totoo ba na I'm failing? Or baka naman ang katotohanan is I'm still learning and improving. So ano yung key takeaway natin dito? Your mind needs a fixed truth, not shifting emotions.
And lastly, our fifth key point, treat your mind like a super AI. O, 'di ba? Talagang yung AI ngayon is super talaga siya. Hindi lang siya fad, pero kasi nandito na talaga tayo sa era ng AI, 'di ba? And so, we fail to acknowledge na kahit yung utak natin, pinoprogram natin siya. Yung utak natin, it is a very powerful tool. It gathers data from our past experiences, from conversations, yung mga memories, and even the environment where we grow in. Pero, dapat tayo yung nagbibigay ng logic and direction dun sa mga data na yon. Hindi yung data ang magdidictate sa atin. Tayo ang magdidictate on how we process those data na ginagather ng utak natin. So, like in an AI analogy, wrong input equals wrong output, 'di ba? Garbage in, garbage out. Intentional programming, it will create intentional living. So, ano yung mga gusto kong i-take away ninyo dito? Things that are very practical and very good for you to take away is like yung wrong input, wrong output. Kapag paulit-ulit mong sinasabi mo sa sarili mo na hindi ko to kaya, wala akong kwenta, lagi akong talo, your brain adapts to that script kasi yun yung programming logic na binibigay mo sa kanya. But if you wanted to reprogram it and intentionally do that, you can say, I can improve, I am learning, I can overcome challenges. Your actions then begin to align with that belief. So, I hope na yung practical takeaway na yon is something that you will consider. If there are important words that I wanted to leave you by, eto yung mga yon. Your mind is one of the most powerful tools you have. Don't let random voices program your future. Be intentional with what you believe, consume, and repeat to yourself. You are not powerless over your thoughts. Ikaw dapat ang author ng mindset mo, not fear, not trauma, and not other people. Your life follows the direction of your strongest thoughts, so choose your thoughts wisely. Thank you again for staying with Barely Qualified PH. See you again next time.